pagunita po ng Rizal Day ngayong araw, ating pong balikan ng buhay at mga sakripisyo ng ating pambansang bayan na si Dr. Jose Rizal, na hindi lamang po nag-iwan ng mga akdang pumukaw sa damdamin ng mga Pilipino, kundi pati na rin naging silbing inspirasyon po para sa lahat upang ipaglaban po ang kalayaan ng ating bayan. Tama ka dyan, Dayan. At ngayong umaga nga, alamin natin kung paano nananatili ang diwa ng kanyang kabayanihan sa puso ng bawat Pilipino. Kasama natin ngayon si Attorney Moses Florendo, isang legal practitioner at isa rin history buff. Good morning po. Welcome, Sir. Salamat po. Thank you for joining us today. Alright, Attorney Moses, ano ba yung pinakamahalagang kontribusyon ni Dr. Jose Rizal sa ating pong kasaysayan? Go ahead po. Alam niyo po si Dr. Jose Rizal as a national hero, no? He's the most studied Philippine hero. So marami tayong makikita na aspects ng buhay niya na pwedeng tingnan natin na bilang pinaka-importante. Siguro naiisip natin yung halimbawa niya bilang isang mamamayan, yung pagmamahal sa bayan. Halimbawa na bilang isang anak, pagmamahal sa magulang. At saka, yung sa lipunan, naalala natin na nung tumama siya sa loto at napunta siya sa dapitan, ginastos niya yung pera para paigihin ang buhay ng mga mamamayan doon. Kaya yun ang halimbawa niya, ang pinakamagandang alaala natin sa kanya. Sa lahat po ng isinulat ni Rizal, no, nabanggit ko nga about right now kasalukuyang panahon, modern times, ano po sa tingin ninyo yung pinakaangkop pa rin sa kasalukuyang panahon? Sa akin pong pagtingin, ang Noli Mitangere at saka El Filibusterismo. Kasi hanggang ngayon po, napaka-relevant ng mga turo at aral na makukuha natin doon tungkol sa lipunan, paano pakipag-deal sa kapwa, paano kumbaga magkaroon ng isang magandang pananaw tungo sa bayan. Na hanggang ngayon inaaral, right. diba? Kaya, di ba, yan ay batas na dapat pag-aralan ng ating mga mag-aaral. Kaya makikita natin yung turo doon, yung problema ng lipunan, kasaysayan, kumbaga all around. Even politics. With politics, right? Even with love, right? So, nakita mo yung loyalty and fidelity towards yung kanyang sinisinta. Di ba? Maraming halimbawa at turo sa atin doon. So, iba-ibang aspect ng buhay ang makikita natin doon. Sabi mo nga kanina, no, Attorney Moses, siya ang most studied Philippine hero. Ano-ano ba yung mga inaral ng ating pambansang bayani? Nako, halo-halo yan. He studied in UST tapos nagpakadalubhasa as a medical practitioner, right? So ang maganda sa kanya, hindi lang siya nakontento ng pag-aaral sa Pilipinas, nag-aral din siya sa ibang bansa. Na noong mga panahon yun, malaking bagay. Pero saan niya ginamit ang kanyang pag-aaral? Naglingkod siya sa bayan. At ang sino ang kanyang pinakapangusong pasyente? Ang kanyang ina. Diba? Kaya ang makikita natin doon, pinagbuti niya ang sarili niya, pero yung paggamit, ginamit niya sa kabutihan, hindi pang sarili lamang. Oo, napakaganda, napaka-pure ng love and intentions. Ano naman po sa tingin niyo yung mga turo o yung values ni Rizal na angkop naman ngayon sa political status ng Pilipinas? Ngayon, di ba sa una nating tanong, anong pinaka-importante? Yung dalawang sulatin niya. Kasi very relevant eh. Ngayon, sa political status natin, makikita natin sa kanya, sa mga sulat niya, yung pagiging aware sa mga nangyayari. At saka, siguro using the lingo of the current society, yung fake news. Di ba? Yun ang kalaban niya eh. Dahil nakikita niya, yung mga nagpapahirap sa bayan, nagpo-perpetuate yan dahil sa mga maling impormasyon, sa pananakot, at saka sa, journalists, we say it now, it's fake news. Right? So, yun ang pinakamagandang aral na imulat yung sarili niya. He could have had a comfortable life. Mayamang pamilya. Ilustrado, hindi ba? Pwede naman siyang umupo lang at, manood lang sa mga nangyayari at maging masaya ang buhay. Pero ginamit niya yung kanyang poder para mapabuti yung kapwa niya. Diba? At his own risk, at his own expense. Pero makikita mo, kaya nga natin siya bayani kasi give up na lahat yun. Diba? Yung magandang buhay para maglingkod sa bayan. Okay. Ano po kaya yung kumbaga maa-advise kung buhay ngayon si Rizal sa ating mga kabataan? Kasi naniniwala rin siya na ang kabataan ng pag-asa ng ating bayan. At sa inyo, ano kayang opinion ni Rizal sa kasalukuyang estado ng ating lipunan? Siguro wala rin pinagkaiba nung araw kasi nung araw marami rin ang naniniwala sa mga maling impormasyon. At saka marami rin ang kontento na lang sa ginagawa nila. Siguro ang aral doon is pag-igihin ng sarili, mag-aral hanggang masatisfy ka at ma-accomplish mo yung goal mo at gamitin yon para sa bayan. Siguro yung pinakamaganda nating aral na makukuha sa kanya. Alam mo si Dr. Jose Rizal, he died at an early age, 35 years old. Pero at 35, ang dami niya nang na-accomplish sa kanyang buhay. He really used his time wisely. Right. And then all for the benefit of everybody else. Right. Hindi personal. Totoo po yan. At ito naman, Attorney, kung sa tingin niyo po, ano yung masasabi ni
or masasabi ninyo sa mga kabataan na tila nawawala na yung interes sa kasaysayan, lalo na kay Dr. Jose Rizal at iba pa nating bayani? Siguro, ulitin natin lagi niyang sinasabi, ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa patutunguhan, di ba? Yung past natin is always a guide towards our future. Na komportable tayo ngayon, pero yung mga nangyayari, related yan. At pag hindi tayo natuto, uulitin natin yung mga problema natin na nakagisnan. Attorney, bakit mahalaga na taon-taon ay ating kino-commemorate itong anibersaryo ng pagkamatay ng ating pambansang bayani? Di ba, pag ganitong panahon, usually mga fiesta, saya, at saka umiiwas tayo sa mga usapang politika or something. Pero maganda na ito ay sineselebrate natin ngayon na nangyari sa ganitong panahon, December 30. Kasi ito yung time na hindi lang tayo dapat nagsasaya, dapat nagre-reflect din. Di ba? Nung araw, may mga Rizal Day celebrations, may mga parades commemorating the heroes and his life. Siguro, mahalaga na nandito yung petsang ito, na nangyari ang ganitong pagkakataon sa buhay niya para magbigay tayo ng reflection bago tayo pumasok sa bagong taon. Na parang isipin natin, ano ba yung nagawa natin bilang mamamayan bago tayo sumalubong sa bagong taon. Ang ganda nung sinabi ni Attorney, no? Amidst the holiday feels and then paglipat ng bagong taon, ito yung best time to reflect also, no? Not only about ourselves, pero yung ating lipunan, ang ating bayan, hindi ba? Especially this day, araw po ng ating bayani na si Dr. Jose Rizal. Let's ask ourselves, ano ba ang nagawa ko rin para sa bayan for this year? At ano pa yung mga pwede kong gawin para sa Pilipinas sa mga susunod na mga buwan at sa susunod na taon? Your message na lang po sa ating pong mga kababayan ngayong Rizal Day commemoration. Salamat po sa pagkakataong binigay niyo sa akin. Siguro ang mensahe ko dyan ay gaya ng nasabi ng ating pambansang bayani na paghusayan ng ating sarili at maglingkod sa bayan. At tingnan natin ang nakaraan bilang gabay sa kinabukasan. Yun lang po. Alright, maraming salamat po, Attorney Moses Florendo, sa pagbabahagi sa amin ng inyong kaalaman at pananaw tungkol sa buhay at kabayanihan ni Dr. Jose Rizal. Mabuhay po kayo. Salamat po. Thank you, Attorney Moses, and happy holidays Happy to you. holidays. Happy New Year as well.